Ang sarap talaga mga mari sa pakiramdam kapag may mga ganitong bagay nga tayo sa ating buhay. Magandang araw, another day, another mini vlogs. Maaga pa lang mga mare ay gising na nga kami dahil kailangan na nga naming magbandil nitong mga eggplant na aming na-harvest kahapon. Mas nauna nga mga mare si Mr. pumunta dito at 2 AM pa nga lang ay gising na nga siya at nandito na at nagbabandil. At bandang 4 AM nga mga mare ay sumunod na nga lang ako kay Mr. dahil kukunti naman itong aking ibabandil. Kapag sa palengke nga natin mga mare dinadala itong ating eggplant ay kailangan ay mas maaga para naman ay mas mauna nga tayo dun sa ibang magsasaka. Dahil kapag meron ngang mas nauna sa amin mga mare ay possible nga na hindi agad mabili itong aming mga gulay. Kaya naman kailangan talaga natin mga maring makipagsabayan sa ibang magsasaka. Dahil yung magtitinda nga dito mga mari sa palengke kapag meron nga silang tig-iisang bandil ay okay na nga iyon sa kanila. Kumbaga ay sapat na sa kanila iyon mga mari para maitinda nila sa buong maghapon. At dahil sabi ko nga mga mari ay umunti nga itong bunga ng aming eggplant ay nakakuha nga lang kami ng 9 na bandil lagud. At sabi ko nga mga mari kay Mr. ay hindi pa nga rin iyon masama dahil kung iisipin nga natin yung iba nga dito ay halos hindi makaharvest sa kanilang mga tanim. Marami man o konti mga mari ay blessing pa nga rin iyon na dapat nga nating ipagpasalamat. At dini nga mga mari ay inihatid nga lang kami ni Papa papunta doon sa bundok at talaga namang napakahirap nga ng daan dito sa amin. At pagkarating ng 2 tricycle sa bundok mga mari ay pinagsama na nga namin sa isang tricycle dahil kaya naman hindi nga lang kayang iahon kanina. At ito yung sinasabi ko sa inyo mga mari na talaga namang malaking advantage nga kapag nauuna tayo sa palengke dahil grabe agawan nga sila at hindi ko nga lang nakuna ng video. At nung nadiskarga na nga mga mari ni Mr. itong mga eggplant ay bumili lang kami ng ulam dito kay na Ate Edith. At bopis nga mga mari yung naisipan namin ni Mr. na iulam ngayong araw. Kaya naman pagkarating nga namin mga mari ay talagang inasikaso ko na kaagad para naman ay makatulog ako dahil grabe antok na antok talaga ako. Bali si Mr. nga nagluto mga mari ng bopis at inihanda ko nga lang yung kanyang mga gagamitin. At pagkagising ko nga mga mari bandang hapon na ito ay pumunta naman kami dito kay na Ate Jackie para tulungan nga sila sa pagtatanim. At grabe sobrang natutuwa talaga ako mga mari dito sa aming alaga na ito dahil kapag tinawag nga sa kanyang pangalan ay ang bilis nga lumingon. At tingnan nyo naman kung gaano nga kabait kay Mr. itong aming alaga at talagang gustong gusto nga niya yung ganitong banding. Sa tuwing ililipat nga mga mari ni Mr. itong aming alaga ay talaga namang ganito ang kanilang ginagawa. Parati na lang habulan mga mari kaya naman ay sobrang bait talaga kay Mr. nitong aming alaga na ito. Gustong gusto kasi niya mga mari na lalapit kay Mr. ay hindi naman pwede dahil grabe ang puti. Wala lang, share ko lang sa inyo mga mari na ang sarap lang sa pakiramdam na meron nga tayong ganitong alaga. At dito nga kami mga mari tutulong sa pagtatanim ng eggplant. Bali nung mga oras na ito ay wala pa nga dyan si Kuya Carlo dahil nagsusundo pa siya ng mga estudyante kaya naman ay nagsimula na kaming magtanim. Bali kahapon pa nga siya mga maring nagsisimula dito sa pagtatanim, hindi nga lang natapos at hindi nga lang namin matulungan dahil meron din kaming ginawa. Kaya naman sabi ko nga mga mari kay Mr. ay tulungan nga muna namin para naman ay matapos nga ito kaagad. Ma-share ko lang mga mari, bali yung aking mga magulang ay magtatanim din or magsasaka din pero hindi nga namin naranasan ang mga ganitong gawain. Ang aking mga magulang kasi mga mari hindi sila yung tipo ng tao na talaga namang uuobligahin kang maghanap buhay. Kumbaga para sa kanila mga mari hindi namin responsibilidad pero responsibilidad nila kami. Kumbaga mas hinubog nila kami mga mari sa mga gawaing bahay dahil 6 na babae nga kami na sunod-sunod. Pero bata pa lang ako mga mari ay hilig ko na talaga magtanim kahit nga sa mga bakuran lamang. Kaya naman pakiramdam ko nga mga mare kahit sa dami nga ng aking mga pinasukang company ay hindi nga ako nagtagal at parang dito nga ako mas naging masaya. Kung bibilangin nga mga mare ay parang nasa 10 company nga yung napasukan ko sa Cavite at Laguna. Pero hindi ko talaga mga mare matagpuan yung saya na aking hinahanap at dito nga lang ako mas naging masaya sa pagtatanim. Kaya naman mabuti na lang at talagang sinubukan namin ni Mr. ang ganitong hanap buhay. Kahit mangitim ang balat at kahit magdumi ang mga kuko ay wala akong pakialam, mahalaga ay dito ako masaya. O siya hanggang dito na lang mga mare, maraming salamat, stay safe, God bless, bye, bukas ulit.